Hello sa lahat. Madalas kong sabihin sa YouTube, kung hindi mo pag-aaralan ng Sina, di mo maiintindihan ang kinabukasan ng mundo. At sa lahat, pagbati mula sa magandang Shanghai, China. Dumadalo kami sa International Symposium on Circuits and Systems ng 2026. At wow, may espesyal akong YouTube video para sa inyo ngayon. Ngayon, isa sa mga pinakamahalagang bagay para sa kinabukasan ng ating mundo ay tiyak na ang mga semiconductors at AI. Madalas nating marinig ang tungkol sa relasyon ng Estados Unidos at China. Halimbawa, noong nakaraang linggo, bumisita si Donald Trump sa Beijing at nakipagkita kay Xi Jinping. Isinama niya ang 17 iba't ibang CEO mula sa US, papunta sa China, upang makita kung ano nangyayari dito mismo. May dalawang pinakamalaking ekonomiya sa mundo na natutong magtulungan, ngunit sa likod dito, napakakawili ng kwento. Dahil si Jensen Huang ang CEO na Nvidia, at ang Nvidia ang pinakamahalagang kumpanya sa mundo, ay narito sa China, sinusubukang hikayatin ang mga Chino na bilhin ang kanyang H200 microchips. Pero heto ang kamanghamanghang bagay. Ang Huawei ay gumagawa na ng mga teknolohiya magbabago sa kinabukasan ng industriyang ito. At nagpunta kami dito sa Shanghai, China, para tumulong ikwentong-kwentong yon at alamin kung ano talaga ang nangyayari sa industriyang ito ng semiconductor. Kung gusto mo ng top info tungkol sa China at teknolohiya nito, tamang channel ito. Silipin natin ang nangyayari sa likod ng mga eksena at ikukwento ko ang dapat mong malaman tungkol sa microchips sa 2026. Welcome sa Liu Lujiazui, sentro ng pananalapi ng Shanghai, kung saan dumadalo ako sa isa sa pinakamahalagang tech event ng 2026. Sa mga nakaraang taon, patuloy na sinuway ng China ang parusa ng US at nag-develop ng bagong teknolohiya para makahabol sa semiconductor industry. Saktong-sakto ang pagbisita ko sa Shanghai. Dahil nag-uulat ang mga news agency sa buong mundo na makabagong tagumpay ng Huawei na magbabago sa industriya ng semiconductor. Unang iniulat ng Bloomberg ang balita na nagpapakita na inilunsad na ngayon ng Huawei ang isang bagong sistema para mapalit ang agwat nila sa TSMC, ang pinakamalaki at pinakamahalagang gumagawa ng chip sa Taiwan. Ayon sa South China Morning Post, makakatulong ang bagong scaling system sa Huawei para mapaliit ang agwat nila sa Samsung ng Korea. Iniulat ng Reuters na ang bagong landas ay tutulong sa Huawei na patuloy na malampasan ang mga sanksyon ng US. Ilalagay ko ang mga link ng artikulo sa video description. Pero sa video natin na yon, papasimplahin ko lahat ng komplikadong detalye na natutunan ko mula sa pagdalo ko mismo sa event na ito. At ibabahagi ko rin sa inyo ang ilang insider na video mula kay He Tingtingbo. Ang chair ng komite ng siyentipiko ng Huawei ang nagbigay ng keynote speech sa komperensyang dinaluhan ko ngayong taon. Sa nakalipas na 60 taon, madalas akong tinatanong sa industriya bilang isang kakumpetensya, bilang mobile at AI. Paano ka nakaligtas? At paano ka nakabalik sa tuktok? Ako at ang aking team ay nag-explore ng mga bagong landas sa semiconductors at nakahanap ng paraan patungo sa tuloy-tuloy na pag-unlad. Maaring tanungin mo, bakit ito mahalaga? Sino ba ang may pakialam kung ang China ay pinauunlad ang sarili nilang industriya ng microchip? Pero may mga interesante ring datos dito sa lugar. Tingnan mo nang ang graph na ito na nagpapakita kung paano tumaas na 100% taon-taon ang chip exports ng China nitong Abril. Tumriple ang bilang sa nakaraang 2 taon at tinataya ng Goldman Sachs na 50% ng paglago ng export ng China noong nakaraang buwan ay mula sa semiconductor, computer, at iba pang AI-related na produkto. Ipapaliwanag ko ito nang hindi mo malilimutan. Ang mga kumpanyang Chino ay kumita ng humigit kumulang $500 milyong kada oras mula sa export noong nakaraang buwan. Umuunad ang teknolohiya sa China na yung 2026 at nagpapakita ito ng koneksyon ng ekonomiya ng bansa sa AI industry. Bakit sinusubukan ni Huawei ang kakaibang estrateya? Kapanapanabik na kwento ito dahil mahigit 50 taon nang sinusunod ng semiconductor industry ang simpleng patakaran. Gawing pinakamaliit ang chips. Ang mas maliliit na transistor ay nangangahulugan ng mas maraming kapangyarihan, mas mataas na bilis at mas mahusay na performance. Ito ang tinatawag na batas ni Moore na nagsasabing halos dumodoble kada 2 taon ang dami ng transistor sa isang chip. Sa mga dekada, epektibo ang estratehiyang ito. Bawat bagong chip ay mas maliit, mabilis at malakas. Hilagang Korea Ay dating napakabisa, nagbibigay ng mataas na performance habang nananatiling matipid sa gastos. Taon-taon, nagkakaroon tayo ng mas makapangyarihang mga device, mas magagandang smartphone, personal na computer,
at mas advanced na mga AI system. Matagal nang nangungguna ang mga kumpanyang technological mula Amerika at Taiwan sa pagdevelop ng mas maliliit na transistor kumpara sa mainland China. Ginawa ng gobyerno ng Estados Unidos ang lahat para pigilan ng China sa pagdevelop ng mas maliliit na chips. Halimbawa, bawal ng gobyerno ng US sa ASML, kumpanyang Dutch na gumagawa ng pinaka-advanced na lithography machine sa mundo. Nai-export ang teknolohiya nila sa China. Ngayon, maraming taong naniniwala na ito ay mapag-iwanan ng Sina ng kaluran ng permanente sa malaking karera ng semiconductors. Ayon sa Huawei, dahil sa mga restriksyong ito, napilitan silang mag-isip ng iba tungkol sa kinabukasan ng mga chip. Dahil kinakaharap na yon ng buong industriya ng microchip ang isang napakalaking problema. Hindi mo kayang paliitin ang walang hanggan ng mga bagay. Habang lumiliit ang mga transistor, mas mahirap at magastos silang gawin. Para maintindihan kung gaano ito kakomplikado, pinag-uusapan natin ang mga estrukturang sinusukat sa nanometer. Napakaliit na libu-libong piraso ang kasya sa lapad ng buhok ng tao. Sobrang mahal at mahirap buuin ang mga makinang kailangan sa paggawa ng mga advanced na chip na ito. Ito ang problemang hinaharap ng lahat ng kumpanya sa industriya, kabilang ang Nvidia, AMD, TMC, Samsung at Huawei. Kaya nagpasya ang Huawei na baguhin ang laro. Sa komperensya sa Shanghai, ipinakilala ng Huawei ang He's Law, na ipinangalan sa punong siyentipiko ng microchip nilang si He Tingbo. Imbes paliitin ang mga transistor, nakatutok na ang Huawei sa pagpapabilis at pag-improve ng paggalaw ng impormasyon sa loob ng chip. Ang pinakamagandang halimbawa na maibibigay ko ay ang trapiko sa isang lungsod. Ang dating estratehiya sa microchip ay ginawang mas maliit ang mga sasakyan para mas marami ang magkasya sa kalsada. Pero iba ang estratehiya ng Huawei. Imbes na paliitin ang sasakyan, nais nilang idisenyo muli ang kalsada, interseksyon at highway para mas mabilis at episyente ang trapiko. Yan ang tinatawag ngayon ng Huawei na time scaling. Nagpakilala ang kumpanya ng bagong arkitekturang logic folding na binabago ang pag-aayos ng mga sirkito sa chip. Ang mga tradisyonal na chip ay kadalasan dinidisenya sa patag na dalawang dimensyong layout. Ang bagong Huawei system ay parang patayong lungsod na may maraming magkakakonektang palapag. Mas maikli, mabilis, at episyente na ang daanan ng impormasyon sa chip. Hindi na kailangan maglakbay ng malayo. Sabi ng Huawei, kayang mapabuti ang performance na hindi masyadong umaasa sa tradisyonal na scaling. Nasa Shanghai ngayong linggo ang Wall Street Journal, Forbes at Bloomberg dahil maari nagpakilala ang Huawei ng bagong paraan na posibleng magbago sa pandaigdigang industriya ng semiconductor. Ayon sa Huawei, sa 2031, posibleng umabot ang disenyo ng chip nila sa transistor density ng 1.4 na nanometer na proseso na magpapalapit sa China sa pinakaabante ng pandaigdigang teknolohiya sa semiconductor. At sa pagsubok na tugunan ang isang antas ng folding architecture, hindi maaaring bumaba ng higit sa 50 bawat processor. At bawat processor ay kailangang may hindi bababa sa 4 na transistor. At ang orasan ay humaba pa rin ng 25% na napakabihira sa isang digital na sistema. At ang mga wire at wireless ay bumaba rin ng mga 30%. Mahirap din talaga itong makamit sa mga advanced na proseso ngayon. Para sa semiconductor industry ng China, ang anunsyong ito ay higit pa sa bagong chip architecture. Ipinapakita nitong may ibang posibleng paraan pasulong. Ayon sa maraming analyst, mahihirapan ang Sina makasabay sa pinaka-advanced na paggawa ng chip dahil kulang sila sa access sa mga kanluraning kagamitang pang-lithography. Kaya naman napakahalaga ng anunsyong ito. Sinasabi ng Huawei na may ibang paraan para umusad, hindi sa pamamagitan ng pagkopya ng eksaktong estratehiya ng mga kumpanyang tulad ng TSMC o Samsung, kundi sa pamamagitan ng muling pagdidisenyo ng mismong arkitektura. Mas kahanga-hanga, sinabi ng Huawei, nakapag-produce na sila ng maramihan ng 381 chip design gamit ang mas malawak na scaling philosophy sa nakalipas na 6 na taon. Sa huling bahagi ng taon, ang bagong Kirin chips ng Huawei, ang unang commercial chips na gagamit ng logic folding architecture at gagamitin sa buong smartphone ecosystem ng Huawei. Iniulat ng CNBC ang breakthrough ngayong linggo at kinilalang tumitinding kompetisyon laban sa Nvidia at Apple. Pero marahil ang pinakakapanabik sa kwentong ito ay hindi ang teknolohiya, kundi ang pag-iisip sa likod nito. Sa keynote speech, inalala ng mga executive ng Huawei ang hirap ng mga nakaraang taon sa ilalim ng mga sanksyon ng US. Marami ang naniwalang wala ng pag-asa ang semiconductor industry ng China. Pero may isang kwento sa komperensya na tumatak sa akin. Binanggit ng tagapagsalita ang Dudu Jiangyan Irrigation System malapit sa Chengdu, isang proyektong inhenyerya na itinayo
Higit 2,000 taon nang nakalipas para kontrolin ang pagbaha. Sa loob ng libu-libong taon, nilulutas ng sibilisasyong Tsino ang mahihirap na suliraning inhenyeriya. At ang katotohanan ginagamit pa rin ang irrigation system na ito upang kontrolin ang pagbaha sa riyon makalipas ang humigit kumulang 2,000 taon, ay patunay kung paano mag-isip ang mga Tsino at ang kanilang kahangahangang kakayahan na malampasan ang mga komplikadong problema. At sa maraming paraan, ganito rin tinitingnan ng Huawei ang kasalukuyang pakikibaka sa industriya ng semiconductor. May isang linya mula sa komperensya na talagang tumatak sa akin. Hindi lahat ng bata ay pinanganak na mayaman. Pero kung magsisikap ka, makakahanap ka ng daan patungo sa tagumpay. Muli, nagbibigay ito ng magandang pananaw sa pag-iisip ng mga Tsino at ng Huawei engineering team. Nang unang ipatupad ng US ang mga sanksyon at restriksyon, nagbago agad ng estratehiya ang Huawei at nagsimulang lumikha ng bagong teknolohiya sa iba't ibang sektor. Naranasan ko ito nang dumalo ako sa Mobile World Congress, pinakamahalagang tech event sa Europa, na ginanap sa Barcelona, Espanya ngayong taon. Ang mga sistema at produkto ng Huawei ay pinagkakatiwalaan sa maraming bansa sa buong mundo. At kapag tiningnan mo ang mga umuunlad na bansa sa Africa, Latin America at Middle East, marami sa mga bansang ito ang nagtitiwala. Ginagamit ang mga produkto ng Huawei sa paglulunsad ng 4G at 5G internet at pagbabago ng industriya gaya ng pagmimina, edukasyon at kalusugan gamit ang AI at advanced na teknolohiya. Sinabi ng mga ehekutibo ng Huawei na pinakamahalaga para sa kumpanya ang dedikasyon nila sa customer at partner. At dahil umaasa ang malaking bahagi ng Global South sa teknolohiya ng Huawei, napagtanto ng kumpanya na kailangan nilang maghanap ng paraan pasulong at patuloy na maghatid ng mga resulta na makakatulong sa mga tao sa buong mundo na umunlad at maging moderno sa kasalukuyang lipunan. May isang sikat na kasabihan na sigurado akong narinig mo na at talagang akma ito dito. Ang pangangailangan ng ina ng imbensyon. Kung mababago nga ng bagong tao scaling system ng Huawei ang kinabukasan ng semiconductor industry, panahon lang ang makakaalam. Isang malinaw na bagay. Hindi na kailangan ng China ng pahintulot para makipagkumpetensya sa AI. Kaya ako bumabalik doon tuwing tag-init. Dahil kung hindi ka mismo naroroon sa China, nararanasan ng bansa at natututo mula sa mga kumpanyang technological ng China, hindi mo makikita ang buong larawan kung paano umuunlad ang ating mundo at kung bakit mananatiling mahalagang pandaigdigang manlalaro ang China para sa hinaharap ng ating pandaigdigang ekonomiya. Mga kaibigan, tatapusin ko ang video gaya ng pagsisimula ko. May dahilan kung bakit si Pangulong Donald Trump at 17 malalaking CEO ng Amerika ay nasa Beijing noong nakaraang linggo. Alam nila ang halaga ng China kaya pumunta sila roon para sa mga kasunduan sa negosyo at palakasin ang relasyon. Mga kaibigan, muli, gusto kong pasalamatan kayong lahat sa inyong napakalaking suporta sa channel na ito at sa pag-aabot ninyo sa puntong ito ng video. Maglalakbay ako sa loob ng China sa susunod na 2 buwan at excited akong ibahagi pa ang mga insight at kwento ng paglalakbay mula sa pananatili ko rito. Kaya kung interesado kayong matuto patungkol sa China, siguraduhin i-follow ninyo kami. Mag-iwan ng komento sa ibaba dahil palagi akong natutuwa na makarinig mula sa ating mga tagahanga. At siguraduhin ninyong abangan ang mga napaka-exciting na episodes. Pupunta ako sa ilan sa mga pinakakamanghamanghang lugar sa China ngayong tag-init at napakalaking karangalan para sa akin na madala ang aking YouTube channel sa biyahe at maibahagi sa inyo ang lahat ng mga kamanghamanghang kaalaman mula sa isa sa mga paborito kong bansa sa mundo. Lahat, ang pangalan ko ay Cyrus Jansen. Maraming salamat muli sa inyong suporta at inaabangan ko na makita kayong lahat sa ating susunod na video.